Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest pamasag channel. Faith Healer also matters sa ngayong hapon na to. Tingnan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of August 1 hanggang August 7 for the sign of Aries. So Aries, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see what is the messages, advice ng ating spirit for the sign of Aries. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give information po. Ano kayong gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? So, 7 of Cups. Now, there's something, a confusion. Or maaaring may mga parte na naguguluhan ka. Or may mga bagay na naaring nagbibigay ng kaguluhan sa isip mo. Na nagkakaroon ka ng illusion or delusions, no? Sa lahat ng mga bagay na ginagawa. There's a lot of opportunity at maraming oportunidad na papasok. And there's a 2 of Pentacles, timbangin mo lang. Ano man yung bagay na mahalaga sa'yo o yung mga bagay na priorities or kailangan mo. Now, there's a choices na piliin mo. There's a Sun card, there's a pure positive outcome. So, magiging maganda raw kalalabasan dito. Magiging maganda na ang idudulot ng eksena na to. No? Magbibigay kaliwanagan at positibong kalalabasan at magbibigay ng walang humpay na positibong kalalabasan. This is something, the Empress card. This is something, a revert, a disconnect from the world. And I think this is something na magbibigay ng bagong biyaya. This is something, a blessing coming in. Now, there is something revert. Na ibabalik yung sigla, no? At, kumbaga, kaayusan ng yung sitwasyon. Now, there's something, a blessing, a new birth, a new beginning, and this is the King of Pentacles. Just being mature enough and being grounded, maging practical ka sa kung ano man yung bagay na meron ka, na huwag kang padadala ng mga tensyon, na maging balanse ka, maging secure ka sa kung ano man yung bagay na ginagawa at binibigay mo, pinagkakaloob mo. Kailangan alam mo sa sarili mong balansehin, no, para hindi ka abusuhin. And there's a Magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo nang mamamanifest. Makakamit, makukuha, matatamo. Now, this is something, guys, with the reflection. So, kailangan mag-ingat ka rin sa bawat kilos at galaw at pagdidesisyon ng mga bagay-bagay. Nang sa ganon, hindi ka magsisi sa huli. What is the 7 of Cups? Represent with the 8 of Pentacles. Just focus, no? Sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Mag-focus ka sa kung ano man yung bagay na priorities mo, na being dedicated at maraming opportunities sa darating, pero alam mo dapat sa sarili mo yung grounds mo, yung kailangan mong i-prioritize. And this is something, the 3 of Cups, celebration. No, kailangan timbangin mo yung mga bagay na magpapagaang ng kalooban mo. No, celebration, community, socialize. No, kailangan mo na unwind talaga, na ma-refresh yung utak mo. And there's a Sun card representing the 8 of Cups, something moving forward. Makaka-move on ka na rin, na makakabangon at makakawala ka na rin dito, no, for these situations. At itong negativities na to, maaaring maging maganda na ang kalalabasan, no, magiging positibo na malelet go mo na yung mga pinagdaanan mo, no, hinahanap mo ng katotohanan sa likod dito, at may mga bagay na talagang kailangan mo na i-let go at pakawalan. And there's a Knight of Wands, for slow and steady, matuto kang maging mahinahon. Huwag kang agresibo sa lahat ng gagawin mo. No, at marami kang bagay pang mararanasan at matutuklasan dito. And there's a Hierophant, something,
unexpected moment, maraming bigla ang pagbabago na magaganap sa buhay mo. You are also provider or there's a breadwinner. No? At the same time, kumbaga sinasabi dito, maraming mga hidden agenda dyan, no? Kaya kailangan maging secure ka sa mga bagay na meron ka sa sarili mo. And there's a Knight of Swords, there's something success-driven. Yung ambition mo, maaaring matupad na. Yung mga pangarap mo, maaaring may sakatuparan mo na. Makakamit mo na ano man yung bagay na ninais mo dito. Ano ba yung bagay na gusto mong mangyari, bibilis ang takbo ng sitwasyon. No? At unti-unti mo nang malalasap, mararamdaman ang mga pagbabago. No, hindi mo man itong inaakalang mangyayari, pero there's a possible talaga na mangyayari siya with an unexpected situations. No, kailangan matuto ka maging mahinahon. No? At maging kalmado at mahalin mo naman yung bagay na ginagawa mo. The more na gusto mo yung ginagawa mo, the more siya parang manganganak. No, dadami yung opportunities, dadami yung mga positibong energies na makakapag-create ng mga blessings. No? So let's see, additional messages. And of course, there's something, the Page of Swords, being curiosity, kailangan maging mabusisi ka. No, kailangan tuklasin mo yung lahat ng bagay na makakatulong lang sa'yo. Alisin mo yung mga bagay na magbibigay ng kaguluhan sa isip mo. Mag-concentrate ka. Maging matalino ka sa pagpili. Kailangan uhaw ka sa kaalaman. Uhaw ka dapat sa dapat mo malaman. No, this is something inspiring message for you na you need to focus at pataasin mo ang standard mo. Not maraming opportunities na dadapo pa sa'yo. And of course, there's an Emperor, see maturity. So, be mature enough and be grounded. So, magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Timbangin mo yung mga bagay na mahalaga at kaya mo lang. Na huwag mo i-pressure yung sarili mo sa isang bagay na alam mong hindi mo na kaya. Nag-over-fatigue ka dito. And this is something, the Queen of Pentacles, maging mature at maging practical ka pagdating sa business, pagdating sa trabaho, no, maaring kumaga masyado ka ng hindi baguhan dyan, matanda ka dyan sa sitwasyon na yan. No, kaya kailangan mo ng pangalaga at proteksyonan. And of course, there's something, the Hermit card, the answer your need is here. So, binibigyan ka na kasagutan sa iyong mga katanungan. No, liliwanag to na parte to ng kailangan mong pagdaanan sa buhay para makilala mo yung sarili mo, para makilala mo na ba talaga yung ibibigay at ilalaan para sa iyo. This is something inner guidance na ginagabayan ka, no, para maging better version of yourself, para palaguin, palakasin, hubugin ka sa magiging ikaw sa mga susunod na eksena. Ngayon, linggong to, ito yung linggo ng paglilinaw sa'yo. Ano ba talaga yung purpose mo sa buhay? And of course, there's a tower moment for major changes. This is something as sudden changes coming in na maaaring mamulat or gumising sa'yo sa katotohanan na itong bagay na to ay hindi mo akalaing mangyayari pagkakalob sa'yo. Ang sinasabi lang, maging secure ka sa kung ano naman yung bagay na ginagawa mo. Nang sa ganon, nang lumawak pa ang iyong kaalaman at ang iyong kakayanan sa sitwasyon na to, maraming bagay na susubukan kasirain, guluhin, wasakin. But this is something a beautiful disaster, the unexpected situation na magiging magandang kalalabasan dito. Dahil luhubugin ka, susubukin ka, pero magiging matatag ka. And there's a Magician and the Knight of Swords, represented by the Knight of Wands. So, something perseverance. So, kailangan mo magtiyaga. No? Kailangan na gawin mo yung mga bagay o parte mo. At gusto mo matupad yung ambition mo, pangarap mo, masasakataparan mo to. There's something desires into reality or something manifestation. Makakamit mo ito. For the outcome, guys. So, this is something that will cover the partnership. Mag-iingat ka rin, no? Sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-collaborations. Just focus on what you're doing. At the same time, dyan lalago no, ang yung kakayanan, kaalaman. No, at malalaman mo rin ang kahulugan ng mga tao sa paligid mo. At kasi dito, magkakaroon ka ng boundaries sa sarili mo na hindi lahat ng mga tao ay magiging transparent ka or magiging open ka, mag-focus ka, alam ba talaga yung priorities mo sa buhay mo. Nasa ganun, hindi ka malinlang, malito ng ninuman. No? Maging matalino, there's something witty. Now, there's a Page of Pentacles, invest wisely. See? Kung mag-invest ka ng emotion, time, and effort, use it in a wise judgment or wise decisions. Maging matalino ka, planuhin mo, liwanagin mo. Diba? And of course, there's a Ten of Swords with the sabotage. Some of you, meron pang nagkaroon ng betrayal or painful ending na you need to let go. Na nang sa ganahata kami positibo na to at makalaya from this abandonment or for this betrayal and for this backstabbing.
No, talagang kailangan mo na itong pakawalat palayain dahil you're feeling exhausted from these situations, no? Pinipilit mong ilaban yung isang bagay na wala naman talagang kahihinatnan. There's something a toxic attitude or toxic behavior. Now, let's see. There's something, the Fool card, there's something, a leap of faith. No, talagang sinusubukan ng pananampalataya, tiwala mo, kung hanggang saan ang katatagan mo, kung hanggang saan kakayanan mo. There's a need of one, so there's a past communication and past moment. No, magkakaroon na ng changes and development sa situations mo. No, magkakaroon naman, there's a lot of transactions, communications, a new beginning is coming in. With a changing your new path, new horizon. At of course, magkakaroon ng panibagong pag-asa na muli kang makakabangon. There's a trouble, guys. No, magkakaroon ng trouble dito. And there's a chart card. Maraming parating. No? Marami pang darating. Yung mga bagay na akala mo yun na yun. No. Wala ka pa sa exciting part. There's something, a new horizon, a new beginning, a new path. And of course, there's a page of course, listen to your intuition and listen to your gut feeling. Hindi kayo liligaw nitong nararamdaman mo. Dadaling ka sa mas makatotohanan. Na mas maliwanag na pamamaraan. Na itong bagay na ito ang magkaklaro. Ano ba talaga yung purpose mo? Ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay mo? And because there's a power of direct with a judgment. This is awakening or a wake-up call for you. You need to pay attention. Ginigising ka sa katotohanan na you need to pay attention. Nang sa ganun na hindi ka na maligaw ng landasin. No, kailangan mong klaruhin, liwanagin. No, yung mga tao sa paligid mo, no, kung may mali silang ginagawa against sa'yo, or either there's something and doing, something and negative, so kailangan i-wash out, alisin. No? So let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay. Shuffle muna tayo ng Berry Light, guys, no? Angel Spirit Guide, please give me information po. So there's a severance with the sneakiness. No, there's a betrayal. No, there's a cheating lying on you on pastor. No, maraming sinungaling sa paligid mo. Lalo-lalo na sa pagkakapera ng trabaho, negosyo mo. And there's a Four of Cups, kaya kailangan pag-isipang mabuti. Re-evaluate or analyze. No, yung pagkakatiwalaan mo. Kung may business ka, maging mautak ka. No, madalas dito may mga panluloko. No? At mayroong panlilin lang, mag-ingat. There's something, a Queen of Swords, clear the boundaries. Linisin mo na sa paligid mo, wag ka basta masyado nagtitiwala. No, ang pera ay nasisil, nakakasilaw, kaya maaring nasilaw sila sa eksena na to. There's a Two of Swords, there's a something decision that you need to make, pero nahihirapan ka mag-decide. No, nagkakaroon ka ng doubt and inner conflict. No, nangangamba, natatakot ka. No? And there's something, the Five Wands, something complications, talaga may nagbibigay komplikasyon dito na maaaring kailangan mong harapin to. No, nang sa ganun matapos na lahat ng bagay sigalot sa finances mo. And there's the Queen of Wands, kumpiyansa sa sarili, lakasan ng loob, magkaroon ng sariling disposition sa buhay, huwag kang depende sa ibang tao at huwag kang depende sa isang tao lamang. No, pagdating naman tayo sa love life, there's something, the Five of Cups, something disappointment. So some of you nagsisisi, nanghihinayang. Now, and of course, there's something, the Word card. There's something trouble, success, accomplishment. Marami kang bagay na mararamdaman at mararanasan dito. And there's a Five of Pentacles. Some of you nakakaranas ka ng financial crisis or financial loss. No, may mga kagipitan, may mga bagay kayo nararanasan with your person kasi may ahas na may traitor. No? Pagkatapos niyan, malalaman mo gagaang na ang inyong kalooban at ang inyong relasyon. There's a Ace of Swords, something breakthrough. Now, if there's a breakthrough, magkakaroon ka ng mga bago ideas, mas malinaw na pag-iisip pagdating sa relationship, at unti-unti mo na masisilayan. Ano man yung bagay na nagbibigay komplika. No, this is a Knight of Cups, an offer. Some of you may apology ka matatanggap with your person. Na maaaring din something, a toxic or karmic relationship. Na mag-ingat mo kayo. There's a Three of Wands, the waiting for ship. Ito yung hinihintay mong pagkakataon. No? Ito yung panahon at pagkakataon para na gawin mo na yung mga bagay na kailangan mong gawin. No? There's a trouble, guys. Maging aware ha. Maging matalino sa mga decision mo sa buhay. Pagdating sa kalusugan, so there's an Ace of Wands, so new ideas, new project,
So, kung magkakaroon ka ng mabagong proyekto para hindi ka ma-stress, sarilihin mo muna. Now, there's a 4 of Wands by celebration at magsasucceed ka. Now, there's an 11 with the twin flame energy, celebrations. And there's a 7 of Wands, protectionan mo. At pangalaga mo yung grounds mo, even your territory, even yourself. No, lalo sa kalusugan mo, kailangan protection mo yung sarili mo. Isa sa nagbagay na nagbibigay ng failure pagdating sa kalusugan mo yung stress. No, depression. Kaya nahihirapan ka sa pagtulog dahil sa kung ano iniisip mo. And there's a 6 of Wands for victory. Huwag ka mag-alala, magtatagumpay ka. Gaganda ang kalagayan at kalusugan mo dito. See, there's a devil card, and there's a temperance with a perfect timing. Matuto kang kumalma. No, nagiging aggressive ka kasi gusto mo lahat ng bagay maramdaman at maranasan mo. Yan. So, kailangan maging, nandun tayo sa eagerness, pero kailangan balance. No? Kasi nagiging toxic na siya. Nagiging greedy. Ang lumalabas greedy, hindi na, hindi na good. No, at the same time, guys, pagdating sa kalusugan, umiwas ka sa mga toxic or luho, bisyo, yung mga bagay with the negative traits, no, na nakakasama sa iyong kalusugan. So, let's see. What is the additional message? With the part of the deck, there's a wheel of fortune with a turning back. No, maaaring suswerting ka na at iikot na ang bagong kapalaran ngayon. Na itong linggo na to ay maaaring lumiwanag at maglinaw at umikot na ang kapalaran at maaaring pumabor na sa iyo. So, let's see. What is the magical fairy messages, advices, and request a pick a card, yes or no. So, kung bago ka sa channel ko, guys, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Then, of course, kapag nakapag-isip ka na kung ano yung magiging tanong mo at nakapili ka na magiging sagot mo, please comment down below kung anong number na pili mo at malalaman mo sa dulo ng reading na to. So, let's see. Alamin na natin what is additional messages with the magical fairy messages advices. So, let's watch this. Okay, tutunghayan na natin, guys, with the magical fairy messages. Welcome back to my channel. So guys, this is something, and the holidays, this is something a gateway, no? Ito yung tamang paraan, no? Para magkaroon ka ng time sa sarili mo, no? At maaaring ito na yung tamang pagkakataon para makahadap mo na ang matagal ng tanong sa buhay mo. Now, there's a let go, na may mga bagay na kailangan mo talaga i-let go. Just being yourself, na maging totoo at maging tapat ka sa sarili mo. Iwasan mo na magpanggap at maging peki, no, sa nararamdaman mo. Na huwag mo na ipagpilitan sa sarili mo na ayaw naman talaga ng iyong damdamin. And of course, there's something daughter. Some of you may anakan babae. Or maaaring magkanakan babae. And there's an everything is okay. So don't you worry. It's all working out in a beautiful way. Magiging maganda ang idudulot, no? Magiging maganda na ang kalalabasan dito. So let's see. What is the yin and yang oracle card? And you are dealing with the Ace of Earth. Taurus, Virgo, Capricorn. And of course, there's something a nurtured compassion. Masyado mababa ang loob mo, mapagmahal ka talaga. No, talagang hindi mo tinitignan yung mga sasabihin ng iba. Talagang ang intention mo, it's good. No? Napaka-generous at napaka-genuine mo magmahal. And of course, there's something, guys, with an action, a new beginning coming in. No, ini-encourage ka dito na magkakaroon ka ng bago simula. Kailangan mo kumilos at gumalaw. At magdesisyon. There's a healing. No? Unti-unti nang hihilom, no? Kung may mga bagay na kailangan mo na i-let go, pakawalan at bitawan. At unti-unti nang gaganda ang kalagayan at sitwasyon mo. Siguro kailangan mo talagang kumilos at gumalaw at magdesisyon. Ito na yung tamang panahon at pagkakataon para palayain mo yung sarili mo mula dyan sa sitwasyon na yan. Na kung gusto mong gumaling, gusto mong matapos na yan, you need to release and let go. There's a mother, no? Some of you naman, guys, meron ako na sense dito na single mother. No, maaaring meron dito nagbubuntis, maaaring babae yung magiging anak mo. Or some of you guys, there's a mother figure na nandito. There's a root. May ugat talaga ng eksena na to. May pinanggagalingan talaga. No, and there's the world. No, babaguhin ang mundo mo, babaguhin ang sitwasyon mo. Eh baka ito yung bagay na nagbibigay ng bagong mundo mo. What is the romance angel for a mystic love oracle deck? Represent with a greed, no second chances. See? So may apology ka talaga matatanggap mamaya or sa ngayong linggong to. Pero ang sinasabi dito, wag mo nang hayaan makabalik sa buhay mo. There's a parties. Now enjoy yourself, having fun. And there's, see, I told you, unfinished business.
na meron ditong hindi pa tapos na relasyon. And there's a twin flame. Some of you may twin flame ka talaga na maring there's a divine connections. So just wait for perfect timing kung sino itong tao na to. Pero isa lang ang sinasabi ko na huwag ka nang babalik sa nakaraan. No, dahil ito ay magiging bangungot mo lamang. What is Archangel Michael messages? Represent with a go forward fearlessly. So, kailangan magpatuloy na walang kinakatakutan. Magpatuloy ka sa mga bagay na alam mong magiging magandang kalalabasan. No? Alisin mo na yung takot at pangamba mo. Alam mo na sa tamang direksyon ka at dadaling ka sa maganda at mapayapang sitwasyon. What is the Jesus-loving quote said? For Jesus-loving quote said, represent be of a good comfort. Your faith has made you whole. Bubuin ka ng iyong pananampalataya at tiwala na may taong magtutulong sa iyo. Ikaw yung magiging ikaw yung mismong tutulong sa ibang tao, no? Be a good comfort, no? Your faith has made you whole. Bubuin ka ng pananampalataya. Siguro some of you guys na meron ako na sense dito na tumutulong ka, massage therapist ka, na tarot reader ka, and a healer ka at the same time, or guidance ka, may sixth senses ka, or third eye, na nagumagabay ka, no, sa mga spiritual. So, let's see what is an angel's number. And there's an 1122 with a great shift. First, focus on your positive changes occurring due to your efforts. Then, expand your horizon and permit yourself to try something new. So many positive shifts are in store for you. The world around you is changing in your favor of your intention. Depende yan. Sa kung ano ba talagang gusto mo mangyari sa buhay mo. Babaguhin ito at papaburusin yung sitwasyon basta positibo ka na mag-isip. No? May mga bagay siguro na kailangan mong i-let go na nagkakaroon ka ng personal growth and development. No? Spiritual development. Dahil sa mga karanasan na to, susubukin ka dito kung kaya mong pakawalan at bitawan ang isang bagay o isang tao o sitwasyon. No, dito ka huhubugin, palalaguin, hanggang sa mag-connect-connect ka lahat ng bagay sa buhay mo. What is the Money Move Oracle deck? What is the Money Move Oracle deck? There's a guardian angels. I told you, may gabay ka. No, nakita ko na to kanina eh. Na talagang gusto ko lang may clarify na may gumagabay sa'yo dito. There's an angel's messages and angel spirit guidance na maaaring gumagabay sa'yo. Na talagang meron nakatingin lagi sa'yo. Meron ako na sense na elemental. Na like maaaring duwende to or maaaring tikbalang or kapre. No, isa sa mga yan. O mayroon ako nakita ng ancestral guides na gumagabay sa'yo. Now, some higher power protect you from difficulties at misfortune. No, tinutulungan ka nito. Kaya kahit papano, 'di ba? Kahit na nagkakaroon ka ng mga problema, no, pero nararaos mo. Kasi nandito ang ating panahon, hindi kanya inahayaan na mapunta ka sa kasasadlakan na hindi ka na makakabangon. No, ginagabayan ka pa rin niya. There's a shadow worker as in what? No, magtiwala ka. There's a trust your guardian angels. So, magtiwala ka sa iyong gabay. And positive changes, diba? Magiging positibo ang kalalabasan. There's an evolution and free ascendant. Transform pain into strength and empower yourself, diba? Itong bagay na ito kailangan mabaguhin. Ang lahat ng mga pigati, karanasan na yan, magawing lakas mo at maging matapang ka sa sarili mo at sa hinaharap mo. Let's see what is what lies beneath with the future. What lies beneath the future? Represent with a trash. Diba? Tulad na sinasabi ko kanina, dapat talaga tinatapon mo na. Inaalis mo na. No? Ang mga basura, ang mga bagay na kailangan ng alisin nyo na bubulok at mga nakakasira, kailangan ng tanggalin sa buhay mo. Tuluyang kakainin ka niyan hanggang sa tuluyang hindi ka makabangon. Alisin, burahin na yan. And there's a clarifying for love situations. And there's a celestial grace. In special moment, feel the blessed touch of the divine guiding your path. See, pagdating sa relasyon, ginagabayan ka daw ng ating gabay. No? Kaya parang minsan may moment na parang feeling mo napaka-special mo, no? Na sa likod ng mga karanasan, na may mga tao talaga na dadalhin sa buhay mo para subukin ka
No, tignan ang katatagan at tignan ang relasyon. Pero until now, so ngayong linggo na to, baka ito yung hudyat na para matapos na ang sigalot pagdating sa relasyon. Maring magkaroon ka na ng pag-ibig na makakasama mo hanggang sa wakas. Let's see, there's a clarifying for life situations. Clarifying for life situation. There's something soul, sculpture of self. Diba? Talagang hinuhubog, inuukit ang sarili mo. Sa madaling salita, hinuhulma ka bilang ikaw. No, shape and sculpture of self, honoring the perpetual act for me expression of identity. Diba? Talagang hinuhubog ka, pinapatibay, pinalalakas ka. No, para sa mga susunod na eksena, napakatibay na ng sandata mo para matalo o mabuwag ka, no? Parang ito yung sinasabi na kailangan mo let go yung mga bagay na makakasira sa'yo, na makakadungis sa pagkatao mo, sa sitwasyon mo, kailangan mo tuluyan ng alisin. No second chances pagdating sa love. That because there is something in new beginning coming in. May bagong simula at may panabago eksena. Siguro sa ngayon hindi mo pa nakikita any meaningful progress, but definitely it is something na isang daan to, no, para malaman mo ang kahulugan ng buhay mo at ang sarili mo. No, dito ka huhubugin, dito ka palalaguin, dito ka palalakasin. So kailangan mo unawain yon na hihilumin lahat ng bagay niyan. No, kailangan huwag kang matakot at mangamba sa mangyayari at posibilidad na magaganap. Magiging positibo ang kalalabasan, alam mong ginagabayan ka, no, magpatuloy ka sa paglago ng iyong sarili. What is the part of the life? Represent what? What is the part of the life? Represent, guys, with divine timing. So I told you, this is the divine timing, guys. I trust the perfect timing of the universe. Everything unfold at it should, and every moment in align with my soul path. I release impatience and embrace the flow of life, knowing that I am always exactly where I need to be. No, dadaling ka nito na ba talaga, kung saan ka ba talaga. Now, this is the perfect timing na itong tao na to, kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Kailangan mo nakabahan ng pasensya mo. No, dahil hindi pwedeng madaliin, hindi mo pwedeng agarin, dahil may tamang pagkakataon at tamang panahon para dito. Kung para sa'yo, ibibigay na to sa'yo. So guys, let's see what is the pick a card, yes or no. No? So alamin na natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. So guys, let's proceed na tayo, no? So alam ko nakapag-isip ka na ng questions more regarding with a yes or no, a pick a card, yes or no. Now, of course, nakapili ka na rin na magiging sagot mo within 1, 2, or 3, okay? So there's a yes or no, a pick a card. So let's proceed na tayo with the number 1. Kasi hindi nakapili na number 1, ito na yon. Okay. So there's a yes. Wow. Resurrect old ideas, breath new life into it. No, talagang bubuhayin ulit. No, ang mga nakaraang kaisipan, ang mga nakaraang kaganapan, at dito mo makikita ang bagong buhay. No, talagang may parang sa likod nito, no, parang bubuhayin ka ulit mula dyan sa kalagayan at kinasasadlakan mo. No, parang sinasabi na magtiwala ka, there is something, a return, no, from the death. No, talagang babalik ka sa muling pagkabuhay. No, akala mo parang wala ng pag-asa, akala mo yun na yun, pero there's something, a new life coming in for you. Panibagong pag-asa. Number 2, there's a yes again. Valuable experience worth your time prophecy. Itong mga karanasan nito ay maaaring maglagay sa iyo, no, ng kumbaga kahalagahan sa oras ng mga pinagdaanan mo, no? Parang ito na yung tamang pagkakataon para makita mo na at para pahalagan mo na yung mga pinaghirapan mo, dahil makakamit mo na at mararamdaman mo na, no, yung ano man yung bagay na pinagpagod at pinaghirapan mo. Number 3, Angel Spirit. Okay. What is the number 3? Angel Spirit, guys. There's a yes. It's the icing of the cake. All this
and sprinkle too. See, diba? Mas magiging makulay at mas magiging matamis ang tagumpay para sa'yo. Talagang itong bagay na ito, isang hudyat na sa likod ng mga karanasan mo, mga pinagdaanan mo, mas magiging maganda at matamis ang tagumpay sa dulo nito. So guys, this is a weekly gabay for the month of August 1 hanggang August 7 for the sign of Aries. So Aries, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and i-hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-suporta sa aking channel. Lalo na ang skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal-siksik digdig na gumapaw na biyayang manambalik sa inyo. At maraming salamat po. See you in the next video. Bye-bye and babush!